kanatong natanan. Praise God. Amen. Tayo ng ako pagpahon iglesia, no? Kung sa mensahe sa Ginoo, nag-aampo na kita dahil sa Yesu, may pagkaalam, no? Mensahe. Let's pray. Dalaybon, may maon ang mga Diyos, amahan, salamat Ginoo sa kapunod Ginoo, ngayong lihatan nila ang mga tanan, opportunity, Father God, to value ourselves, worship you, Father, in truth and spirit, and Lord, ask you, guide us and your presence, Lord, na mong ihangyo, na may matutuban sa mga taliwala ka sa mensahe, hindi mong i-bless, Father God, at yung iglesia, na hindi mo sa sinawilan, ang pagkampo amahan, hindi malugay, hindi kahatang Diyos, ang building, Father God, yung pagkatigumanan, diyan Diyos, pagdan, sumayas, isa sa mga kabataan, Ginoo niya karon, inaot ko Diyos, na sultan Ginoo niya sila karon, ang bata man, inaot ko, nga magkabuot sila o Diyos, makamtong, inaot kami amahan, nga muso silang makauban, Ginoo, diya sa pagdan, ngalan, hiring Ginoo sa iglesia, bless them mo sa akin karon, ang ngalan, mabayaw, salamat sinabi sa ngalan na Yesus. Lisod, hindi mo nga, mamili ka, nga wala ta kabalo sa muwali, sa Jesus, sobrang gusto mo na prepare-daan, so, nag-spray ka, wala sa kuya karon, wala pa na, so, atong pag-aisgutan karon, nakatak na sa kapuno sa atong pagtuon sa mensahe sa Ginoo. Sa doon kayo nga mensahe o sitwasyon sa panghitabo sa Biblia nga atong makita o mahimo nga mapanaminan sa matag-usan atong nga kinabuhi. Atong basahon ang libro sa Job. Ako ning isiris, no? Kung sa panahon nga dahil mahigayon nga akong magka-permitting sa sinawilan, ako ning isiris sa pagtuon ang libro sa Job. Job chapter 1 verse 1 down to 22. Job or Job kapitulo 1 bersikulo 1, kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 22. Atong nga topic na pag-aisgutan karon diri makita sa verse 21. Nagaingon, the Lord gave and the Lord hath taken away. So sa Job chapter 1 verse 1 down to 22 atong ning basahon responsive reading. Ako ang verse 1 and response be in verse 2. The Bible says, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and is so evil. His substance also was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 sea asses, and every great household, so that these joined themselves unto them, so as it is called not field, that they will keep these 2 days according to their writing and according to their appointed time every year. And his sons went and lived in their houses, everyone detained and sent gold for their 3 sisters to eat and drink with them. Verse 5. And it was so when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my son have seen, and cursed God in their hearts. Those days Job continually. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. The Lord said to Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one who feareth God and is. Then Satan answered the Lord and said, doth Job fear God or not? Hast not thou made an hedge about him and about his
his house and about all that has been besides that But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. the Lord said unto him, behold, all that you have Si Gab-Gab. Hanggang lang. Lapad lang. Satan went Si Jampol. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. and there came a messenger unto Job, that they were sleeping unto them beside them. And the Sabians fell upon them, and took them away. Yet they have slain their servants with the edge of the sword, and only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven, and has burned up the sheep, and their servants, and consumed them, and I am leaving alone. While he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels, and have carried them away. He has slain the servants with the edge of the sword, and only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. And I only am escaped alone to tell thee. Then Job arose and dressed himself in stone head, And said, they came out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. and all the Job he had married. Ang Diyos magapanalangin sa iyong apulong nga gibasa. Okay. So sa Job chapter 1, verse 1 down to 22, usa ka butang nga atong panaminan sa matag usa natong kinabuhi. As we celebrate this month, may tungod sa gugma, dunay ang Dios nagpahayag ug nagpakita sa iyang gugma ngadto sa kinabuhi ni Job. Ug iya kining gisiplihan usab sa pagkamatarong kahimo siya nga alaga diha sa Ginoo ug atong nakita. Nabasa na mo ini kuno ang special malaway. Okay, sa Job chapter 1 verse 1 down to 22. Noon kaayo nga bersikulos Bible ug noon kaayo nga panghintabog sa Biblia ang kinabuhi ni Job. But in our daily living in this world, nining kalibutana, naa na po ilaing mensahe nga gusto ipaabot ang Dios sa atong kinabuhi. As we celebrate the love or kining bulan sa gugma, gusto sa Ginoo nga iya nga atong namnamon ang pagpangga o pagmahal sa Dios sa atong kinabuhi. God declares on His love diha sa kinabuhi ni Job. Kung atong latawon verse 1, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God, and is so evil. The Bible declares, kaya iyang gingon nga kini si Job, usa ka tawo nga may nadlukon sa Ginoo, usa ka tawo nga matinud-anon diha sa Dios, usa ka tawo nga may nadlukon og ginatawag nagapalayo diha sa mga butang nga dili matarong katubangan sa Ginoo. Why Job did? Ngano gihimo ni Job? Nganong gihimo ni Job? Ngano ang Bible i-declare nga si Job may nadlukon sa Dios? Ngano ang Biblia o mensahe sa Dios miingon nga ni si Job nagalikay sa paghimo og mga dautan, nagalakaw nga na matinud-anon at ubangan sa Dios? Because Job iyang nakita nga ang Dios nagpangga ug nagmahal kaniya. Asa nga butang, asa nga bahin sa kinabuhi nga ang Dios nagpangga ug nagmahal sa kinabuhi ni Job. In verse 2, yun na dre, and there were born unto him 7 sons and 3 daughters. Kini kinabuhi ni Job.
kung atong lang taon, sumarais na to kadiyot. Despite sa mga pangitabo sa iyang kinabuhi, sa panahon nga gitaran sa biay-biayan o himuan siya nga si Job nakasayang mga bigo nga nakasala tubangan sa Ginoo, laylay-pas. Sa pagyan sila, sa pagyan na, laylay-pas. So, nanadra, sunod lang natunan. So, ang Biblia mingon, kini si Job, ingon niya, the man land of us whose name was Job, that was perfect and upright, and one that feared God. And there was born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000. Ang Diyos nagpakita sa gugma sa Ginoo. Ang Diyos nagpakita sa iyang gugma o gideclare niya ngadto sa kinabuhi sa Job. Pinaagi sa mga material nga mga butang. Ingon niya ang Biblia mingon nga si Job dunay mga kanakan nga 7 kanak. No? Ginatawag 3 aningon sa Biblia. At 7 sons and 3 daughters, 10. Dito kalalaki o ginatawag 3 ka babae. Kung imong lang tawon sa tawanon, blessing mo na. Amen? Blessing na. Ito kung isang pamilya, di mo kanak, pait baya. Diba? Isod mo na, Brother Gino. Pamilya, di mo kanak, pait mo na, diba? Ano po na lang din mo? Sekretaryo, pastor, sa pag-yun, na pastor, that is, pait mo na. Ano man, kining ginatawag binhi, no? Sa pamilya, mga kanakan, panalangin gikan ka na sa Ginoo. Sudra lang abahin, ang Dios nagpakita na sa iyang gugma ngadto sa kinabuhi ni Job. Ug iya pag yung gipakita sa mga material nga mamutang, and his substance also were 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen and 500 asses and very great household, so that this man was the greatest of all the men of days. Ingon ang Biblia, usa ka greatest nga tao, usa ka halangdon kaayo nga tao dito sa lugar sa silangan. Silangan kanluran, hilaga, silangan kanluran, hilaga, imog. Ano ba dito? Silangan o silingan. Silangan kanluran, timog. Timog, alam daga. Si Job usa ka bulahan kay nga tao. Nganong naangko na sa kinabuhi ni Job. Nganong nakatagamtan, nganong naatay na ni Job nga highest place sa sitwasyon sa kinabuhi ini kalbutana. Kay tungod sa kinabuhi ni Job, iyang gialanggaran ng Dios na may nadlokon sa Ginoo. That's why nga ang Ginoo nagdeclare nga nagpakita sa gugma sa Dios ngadto kang Job pinaagi sa paghatag og mga material nga mga butang sa tawhanon ni Job. So ingon niya dre, makita nato the blessing. The blessing from God. In verse 1 down to verse 3, ang blessing na gikan sa Ginoo. So and then, sa verse 4, and his son went and fetched in their house everyone on his days, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. And it was so when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus they Job continually. Kaniadto, grabe si Job ka matinumanon kung grabe gud ang iyang pagmahal sa Ginoo. Grabe ang iyang kasing-kasing nga mosunod diha sa katubuan sa Dios. Gikan pa man kung adto sa katubuan ni Moses nga gihatag sa Ginoo. Gisunod gapon ni Job. Ngano man sa matag tuig si Job nagahimo og paghalad diha tubangan sa Ginoo according sa kadaghanon sa iyang tapok sa iyang panimalay. Ngano man mao pud na ang ginatawag ginahimo ni Job nga iyang naibal-an nga kinahanglan mohimo ta og paghalad diha tubangan sa Ginoo. Ngano man ingon niya, basin ang iyang mga kanakan nga nakahimog sala tubangan sa Ginoo. So ingon niya diri sa verse 6, sa sugod sa the trials, no? Ang pagsulay ni Job sa iyang kinabuhi ay ingon ang Biblia,
naanapoy na God declared of His love by giving tiguan kagabiin duha ka klase ng pagsulay. Naay pagsulay nga himuan sa tao ug mo na ang resulta mo na ginatawag ko sa lisem sa panahon nga naghimo ka matingatan anong dagan tingog problema. Kung naapog gyud gikan wala ka naghimo yan ng tanga pero matingala ka nga naay mga pagsulay nga nagabot sa mga nawi. That's why mo ni ang itabo sa pinapidyo. Wala man ni wala himuan si Job og sala sa iyang mga amigo. Bisan sa iyang asawa gitunglo ni si Job. Nga Job base nakahimo kag sala tubangan sa Ginoo. Mo ni sa verse 7 down to 19 naay pagsulay nga niabot sa kinabuhi ni Job. Bisan gipangga o gimahal ta sa Ginoo mao ni karon ang reflection sa matag usa natong kinabuhi. Bisan gimahal o gipangga ta sa Ginoo dili nato kalimtan. As we follow Jesus in our lives, there's time nga naagoy mga pagsulay nga mag-abot sa atong kinabuhi. Nga testingan sa Dios ang atong pagtuo nga asa pagtutag-tuto. In all blessing atong naangkon gikan sa Ginoo sa panahon nga nasinati natong pagkamatinumanon o pagmahal sa Dios sa atong kinabuhi. Musunod ba gyapon ta sa Ginoo bisan naay mga pagsulay? Mo man pud ang purpose. Kung imong mabasahan ingon na dre. Ingon na si Satanas, no? And the Lord said unto Satan, where comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth and walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth? Gusto ko ni sa Ginoo karon. All of us, we want ka ang Ginoo may mahimaya ug madaig sa atong ngalan. We want nga gusto ta nga ang Dios maoy mabayaw sa matag usa natong kinabuhi as we follow Jesus. And God declares ug ingon sa Ginoo ngadto sa kinasakang Satan. Ingon nila kanidang lagad. Pamilyang Satanas. Sa may ingon sa ni Satanas pangutana sa Ginoo nga. Satanas asa man kadto? Asa man kadika atong kadto? Suroy-suroy. Muna kumingon ka asa man kadto suroy-suroy. Mo na trabaho sa Satanas. So, ingon nga, Dre, magkita nato, ngayon ang Biblia, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job? Ingon niya, that there is none like him in the earth. Ingon po na, Dre, and perfect, and upright man, one that feareth God, is so evil. Grabe ang Diyos. Kung imong makita, tanang Kristohanon karon sa kalibutan. Gusto usab nga tawagon sa Dios sama ni inyong butangan. Amen. Gusto ba ka tawagon sa Ginoo nga mahimo tawagon ka sa Ginoo nga ikaw my son. Ikaw ang usa nako ka anak nga may nadlukon at tubangan kanako. Ikaw nga akong anak nga wala nahimo nga matarong at tubangan kanako. Like Job. Muna karon kamatagusan atong kinabuhi. Sa panahon nga magsulti sa Ginoo nga Lord na higugma ug nagpangka ug kanimo. Ug na-feel ug nabati nako Lord ang imong pagkamayo, ang imong gugma sa akong kinabuhi. Naot ko mahimo ta nga maglakaw diha sa Ginoo nga may nadlokon na tubangan kaniya. Amen. Amen. In all aspect sa atong kinabuhi. Ingon na dre, Satan answered the Lord had said, Job feared God for not has not thou made and heard about him, and about his house, and about all that in every side thou hast blessed the work of his hands, and the substance in increase in the hand. Ingon ni Satanas, nanay pagsulay nga nabot sa kinabuhi ni Job. Ingon ang Biblia, ingon Satanas nga, Ginoo, nahimo nga may nadlukon si Job sa imong kinabuhi, sa imong atubangan. Ginoo nahimo nga si Job naglakaw nga matarong atubangan kanimo. Tungod kana sa mga kadaghanan nga mga panalangin nga imong gihatag ngadto sa kamot ni Job. Nangalagad sa nimo Lord. Kay tungod imong gihatagan og tanang mga material nga mga butang, mga panalangin nga imong gihatag sa iyang kinabuhi. Kay mo na ang inungdan nga si Job nagsimba og nangalagad kanimo.
Tinaot ko dili lang ingon nga Lord, magpasalamat ko kanimo Lord kay ikaw ang Dios nga grabe magpangga ug magmahal kanako sa tanang mga panalangin nga imong gihatag kanako. Pero kung naa na sa sitwasyon nga naay mga kabalakang problema, na pagyapon nagpaglitaw kung magpasalamat sa Ginoo. Amen. Ay. Ama mo? Ingon ang Biblia. Grabe sa tanas, no? Usahay, napoy mga sitwasyon, mga Lord, mga lagad ko kanimo Lord, basta daghan lang ko mga panalangin. Lord, muhatag ko kanimo, basta daghan kayo kag blessing, financial nga ihatag ko. Lord, musimba ko sa mga Lord, kung nindot lang kong panuot. Lord, ako lang ipagamit ang akong kinabuhi sa mga kung daghan kay kag mga utang ay katugyan sa akong kinabuhi. Musimba lang ko nimo Lord, basta imo lang kung datuon. Sa inanang tao sa limutan. What is si Job dili mao hinungdan nga daghan nga panalangin sa kinabuhi nga nabot. Kanya dili mo hinungdan nga si Job nga nangalagad sa Ginoo. Sa wala pa nang mabutanga, si Job nangalagad na Dios. That's why ang Ginoo natag ang mga panalangin nga sa kinabuhi ni Job. So okay, dili lang kay nato sound sa there is a verse 12. And the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power. This is the protection of God for his sons. Ug mao ni pong pamaagi nga ang Dios gimahal ug gipangga ug gigugmat niya. Okay. Ingon diri gihatagan og permit og pagtugot ang Ginoo sa mao nga paghisgot ni Satanas ngadto sa Ginoo. Ingon niya, and the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power, only upon himself put not for thine hand. Sige, dugutan ko ikaw, Satanas. Pwede nimo paon tanang kabtangan ni Job. Basta dili lang nimo pagakuhaon ang iyang kinabuhi. Dili lang nimo hilaptan ang iyang kinabuhi. This is showing that we are the protection of God all the day in our lives. Sa matag ginhawa, sa matag adlaw sa atong kinabuhi naata sa protection sa Ginoo. Amen. Ayaw kabalaka bisan wa na tay mga panalangin, mga material, financial nga butang. Ayaw kabalaka. Ano ba nang imong kinabuhi blessing na gikan sa Ginoo. Right. Grabe ang protection sa Ginoo. Okay, tugutan ko ikaw. Pero dili nimo ilaptan ang kinabuhi nito. Mas dili nimo imuon nga pagakwaon no kinabuhi nito. Naata sa protection sa Ginoo. Mao na pamagi ng gimahal ipangga sa Ginoo. Okay, sa pagyud. Sa verse 13, and there was a day when his sons, okay, sa verse 13 down to 19, Moni ang mga pagsulay nga niabot sa kinabuhi ni Job. God declares His love sa atong matag-usang kinabuhi by giving trials. Na may pagsulay nga gikan sa Ginoo. And that's why i-permit lang na sa Ginoo. Dili na gusto gyud mahitabo sa Ginoo. Pero permisuhan lang niya ug aron pagasuklo ng atong kinabuhi ngano man naay may test diri sa kinabuhi ni Job. Si Satanas sige magingon Lord nangalagad na si Job sa imuha. Nagsimba na si Job sa imuha. May nanuko na sa imuha kay tungod daghan sa mga blessing nga naangkon gikan sa imuha. That's why Job serving that's why nga si Job nangalagad sa imuha. Kay daghan man sa blessing nga naangkon gikan sa imuha. Muna ang pagsulay, wa Lord. Wa tanang kaptangan nga nas kinabuhi ni Job. Tanaw na to kung mga lagad pa ug musimba pa sa nimo. All of us ipakita sa Ginoo ang iyang God declares His love sa atong matag-usan kinabuhi by giving sa trials sa pagsugod sa atong pagtuo diyan. Ha? So hindi na dre si Job ang niabot ng mga pagsulay o ni atong third point. Wala na akong kayo gihatagan dito. God declares His love by giving trials.
That's why, so, dili ta mag-ingon kung ay mga pagsulay nga magabot itong sinabi, wala na tagiman sa Ginoo. Ay, usay ba ya, inaana ang tao? Lord, gimano, gipangga pa ba ko nimo? Grabe po nimo pagsulay nga nagabot sa kinabuhi, I'm serving you faithfully. Nagpangalagat ko si mga Ginoo, matinumanon. Lord, nga ni atin, panimbaho ni Sputan, sige kong simba, permitting, sa ilapok na agad ko. But Lord, nga man yung mga problema nga nagabot sa kinabuhi, nang imahal ba kung ipangga ko nimo? Ni Job, panahon na nagabot sa pagsulay, trasa rin magtapos. Connection, dili yun nato kalimtan. In every situation in our life, either naatasan up na sitwasyon o naatasan down na sitwasyon, ayaw yun na unahan ang Diyos wala ng mata. Never yun. Pag una-una ang Diyos wala ng mata. Ano man, always, kanunay ni mata ipangga. Amen? Isa na yung mga tao sa palimutan nga hindi na ito mapil ang ilang life, but don't worry. There is God, kapadayon, na still, na bumahal o bupanggas. Muna ang Ginoo, binigay niya ang upa, matagos na natin naman. Ang pagsulay nga nag-abot, ikuha sa Ginoo, tuot. Okay lang, unta lagi kaptangan. Okay lang kaptangan. Ba't ang problema? Apil ang mga nag-ikuha ni Pastor, pangalan Isaya, after the blessing, napon nga ito kinabuhi ito, dahil ito sa Ginoo, ang panalagi. Kaya sa Ginoo nga ito kinabuhi ito. Hindi po yun nga, ang ulo ka na kayo, times 2, hindi ang kaptangan ito, hindi po times 2. So yun na rin, urot o kawala ang mga kahayupan ninyo. Nahurot o kawala ang tanang kaptangan nga nasa kamot dito. And remember, Job is the great man sa lugar dito sa pero ang yan ay despite of all trials, sakit kayo pamatiin kung ikaw nasa kinabuhi ni Job. Ang pagsulay dili ilalim. Ang trial nga sa kinabuhi nito dili lalim, bisan kinsa nga tao nini kalibutan dili gud nila kaya tupngan ang pagsulay nga naabot sa kinabuhi ni Job. Ulo kanak ni Job gikan sa taas ang sitwasyon level sa kinabuhi sa tao usok na to nga nasa taas na Job, and the Bible declares nga he is a great man in a land of boast. But the time nagitistingan si Ginoo na himo na siyang nasa down ni sitwasyon. And then guro to patay mga kumdan isa lang gani sakit ng kumdan. Isa lang gani sa kinabuhi. Waon si Ginoo sakit ang gani. How about the 7 sons, 3 daughters of Job who was sakit? Kung isang gani dili lang yung nato kalugod sa lula lang lulo sakit na mag-isa to ha. Okay, spice kanda gabi yun. Pagkamatay siyang lulo. Gabi nila kay spice kanda yun. Ako sabi! Kung pamutaan na karoon, the question is, in our life, isa na ba ang pagsulay nga nagabot sa itong kinabuhi? Isa na, asa na bata nga linilado sa pagsulay ato natagamtaman karon sa atong kinabuhi. Ang anong pamagihan kita sa Ginoo ang atong pagsalig niya. The reaction of Job, lastly, great na magtapos. The reaction of Job in all situation, and all sa tanang panghitabo sa kinabuhi ni Job. Mo kini ang reaction ni Job karon. Sa panahon nga iyan ang nakita nga hurot o kamatay ang pamilya. Nahurot o kamatay, nawala ang iyang tanang sabtangan. After nga gikan sa ups nga sitwasyon na imo nang daw. The reaction of Job in verse 20 and down to 22. Okay. Dili na magtapos. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head
and fell down upon the ground and worship. In verse 21, and said, Naked came out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Tingnan ni Job, bisa ni anak mga butanga. Nakita ni Job despite sa mga pagsulay nga nag-abot sa iyang kinabuhi. Nga nakita na ni Job nga wala na siya ang ginatawag mga kabtangan, pati iyang pamilya, iyang kanakan, gikuha na, nangawala na. Pero ang reaction ni Job, instead kung ikaw tawanon, naglikon o pagtuo, katubangan sa Diyos, sigurado ko na naagyod ang pag-force niya sa Ginoo. Amen? Di ka ta mag ginatawag mag-force sa Ginoo ni, di ka ta magbasol sa Ginoo ni. Nga Lord, may nadlukon baya ko si mo Lord, nagalikay baya ko sa paghimo o dili maayong mga binuhatan. Lord, mataro ko nga naglakaw at tubangan kanimo, but what happened? So yun yung mga tao, ano? Tanawa. Natin sa kaistorya sa kapastor nga. Ganyan kayo sa libro after panahon nga. Ay mga natawag, hindi nga siya na anam-anam na sa kubas. Ano man, ang iyang mga libro, malilig ko ng pagtuo, despite sa mga pagsulay, wala nila nabarugan ang pinagpapangalagan sa bangas. Diba? Una, ang reaction ni Job, wala siya nagbasol, wala niya ginatawag sisi ang Ginoo. Ingon niya sa verse 20. Job arose and rent his mantle, and saved his head and fell down upon the ground and worshipped. Blessed be the Lord. Look at the life of Job. Mo kini karon. Sa itong pangutana sa itong kinabuhi, kung ba ang atong reaction? Kung na ay mga pagsulay na mag-abot sa itong kinabuhi. Pasalamat ba ta? Makaingon mag-abot sa itong kinabuhi. Lord, lahat yapon ni mo nga. Despite sa panahon na nangalakad ko ni mo, amahan, nagsunod ko niya kanimo. Despite sa mga trial o mga pagsulay nga nag-abot sa itong kinabuhi. Blessed lahat yapon. Amen? Nakapagkaroon sa itong kinabuhi. May mga pagsulay doon. Blessed be. Mo ka na ang ginimo ni Diyos. That's why Job itis. Yan ginimo na. Nakita nito. Kaya ang bumas Ginoo madayon kaya nasinapit sa iyang kinabuhi. Ayaw kabalaka kung may mga pagsulay nga mag-abot sa iyang kinabuhi. Na ay mga discouragement, mga aguni nga mag-abot sa iyang kinabuhi. Ayaw kabalaka na ay Diyos ang Ginoo. Dili biya mo. Bisan pa man naa ka sa mga desperasyon na sitwasyon. God declares His His love by showing sa iyang pagkatinumanon. I hope and I pray nga natay nakuha lesson no, sa atong pagtulunan karon. May tumot sa gugma sa Ginoo. Blessed be the name. Let us pray. Nalaygo nung may kumpawa ng mga Diyos, amahan, salamat Ginoo sa iyong pagkamaayos, sa iyong tulong. Amahan na may sama kang Diyos, Lord, na may nagtutong kanimo. Mahimo ka, Lord, nga despite sa mga pagsulay na magabot sa mga discouragement, dili na mo undangon, dili na mo pasulod ng Diyos. Bisan ito, nasayon kami, na ikaw ang Diyos na padayon, na magpabilit, mga tinumanon sa mga ang imong ngalan, may mabayaw, kanamo nga tanan, pag imong pulong o Diyos, may gabayan sa matagusan ng kinabuhi. Bless this church sa sinawilan, gawin mga panalangin, paghahatag Ginoo, bisan pa man sa mga desire amahan, may paghatagan, building Ginoo, ang imong simbahan sa sinawilan. Ang imong ngalan, laygon ka sa mga sa pagpasalamat.